Good morning mga kapatid. Welcome to Jesus Ministry Church. Tayo pong manalangin na tuloy sa ating Panginoon. Manaming Diyos, salamat Lord sa time na to Lord yan, sa privilege Lord na binigay sa amin Lord upang purihin kayo Panginoon. Salamat po Lord sa pag-ibig mo, sa mercy, na laging bago sa inyong at sa inyong grace Panginoon. Laging binibigay sa amin kahit di natin karapatan. Salamat sa inyo Panginoon. Sa umaga ito Lord, nawa Panginoon, tanggapin niyo ang aming papuri. Salamat Panginoon. At maiko namin ang aming puso Lord, ang aming isipan Lord. Ma-worship namin kayo Lord, in spirit and in truth. Salamat po sa umaga ito Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.
sisters, and ganun din po sa mga viewers. A blessed day, Sunday worship day. Hallelujah. Ngayon po ay narito po ang inyong kapatid, isa sa mga kapatiran na magbibigay po ng announcement. Yan po. Welcome, Jesus and Jewish Preachers. Welcome to all of you, lalo na po sa mga viewers. Narito po kami sa Ampid, Uno, sa Mateo Rizal, Philippines. At ngayon po ay 411 Sunday Worship Service. Ayun po. Ayun na wala. 411. Tayo po. Ngayon, purihin ng Panginoon. Sa tuwing middle of the week, midweek Bible service, tayo po ay nasa 288 na konta na rin. Every Wednesday, 6:30 p.m. Dito rin po. Ang study po ay nasa Book of Joshua, chapter 9, verse 11. Hanggang saan siya? Beginning verse 1. Yes, beginning verse 1 po. Ayun. Maraming salamat po sa mga viewers na ngayon nanonood. Ngayon po ay ang study po natin ay nasa Gospel of Luke, chapter 8, verses 16 to 25 po. At ang ating title sa ngayon ay ang tinatawag na The Windstorm in the Lake of Galilee. Ayun po. At ayun po, may mga announcement din para sa mga narito po. Brothers and sisters, ayun po, paulit-ulit na sinasabi, please occupy the front seats. Ayun po, si Sister Tess ang nag-occupy. Yung dalawa po ay, please turn off or put in silence your cellular phones. Ayun po. Ay, katlo po ay, please refrain from talking with each other and avoid loud noises. Ayun, noises. So, paalala sa atin. At ika-apat po ay, please take the best care using our church Bibles. Ayun po, talaga naman. Narito po ang ating magandang Bible na nakasaling sa Tagalog Pilipino. Alright? So, ay, kalima naman po ay love offering box. Ayun po, kung if the Lord is speaking to your heart, be generous enough to, kasi meron din po kalahit na pagpapala ang pagbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah! Ayun po, ayun, ikakapito po, please follow the YouTube of Pastor Salvi Verde Flor. Ayun, ganda po na apelido niya. Ayun po, maganda po na meron po tayong yung sinusundan na pag-aaral. Yun po. Any announcement? Ayun. First timers, meron po ba? Ayun. Tapos, wedding anniversary, January 26 tomorrow. Si Pastor, sorry. Si Pastor, nasa Abraham kami. Ayun. Ilang po years? 40 years na nagtsagaan po sila. Praise God! Purihin ang Panginoon, nakapagtsaga po sila. Ayun po, meron pa po ba? Happy birthdays, brother MJ. Pamangkin ko po. Pamangkin ni Pastor. And Joe Bercy. Ayun. Tatay ni... Sister Amy. Dati umatin kasi. Happy birthday, ha? Pakisabi. Ayun. Sa Tuesdays. Sa Tuesdays. Ayun po, God bless to all of us. Of course. Meron pa po ba? Ito si Isa. Ayun, yun po. Kagaya ko na sinabi ko, may it be here sa ating church or sa iba na viewers o yung so happy na nakapakinig, nakabasa. Ayun po mga kapatid, you can send your love offerings through, una po sa video account number 01-330258-168. Ayun po, kung nais nyo po magpadala through video account. Pwede rin po sa account name ni Maria Teresita E. Valenzuela. Ayan po, napakaganda ng pangalan. Meron pong dalawang Gcash. Meron pong Gcash number 0926-041-0455. Again, Gcash number 0926-041-0455. Sorry po, nagkakamali ako.
Lord, nakalagay ng apelido ng pastor's wife namin. Ayun po. So, ayun po mga kapatid, I encourage na maano po, na magpala po kayo para magpalain din kayo. Salamat po. Let's give one another. Ayun po, so, Okay. So, thank you, Sister Emel. Siya po yung wife ni Brother Don nag-worship po kanina. So, good morning po sa lahat po ng Hindi ka naririnig. Hindi ka naririnig bawat pa. isa. Hindi ka naririnig. Hindi ka naririnig. Okay. Good morning po. So, kanina po si Sister Emmet po yung nag-announce. Siya po ay wife po. Sister wife ni Brother Don yung nag-worship po kanina. And then, happy anniversary, Brother Ramil and Sister Cora. So, ano sabi nila? Matagal na kayong naglolokohan. Hindi. Sabihin, bibiroan. Hindi, nagtitiisan, nagkukulitan. So, anyway, ito po ay, praise the Lord, no? Kayo po ay nasa Panginoon at nagpapatuloy ang wedding anniversary ninyo sa harap ng Panginoon. Ito po ay blessing sa inyo. Amen? Ito po ay pagpapala sa mag-asawa na unang in-install ni Lord, si Eve and Adam. So, sila po ang unang family o couple na ginawa ni Lord. Kaya ang couple po ay pinagpapala ng Panginoon. Okay, so ngayon, open your Bible in Lucas chapter 8. So series po tayo. We study the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse. At kung may pangungusap si Lord, word for word. At sa oras na ito po yung second part ng chapter 8. Mahaba po eh. Katulad ng sinabi ko po, kay Lucas po, kaunti lang yung chapters, pero every chapter po ay mahaba yung kanyang kwento. So natapos tayo last week, chapter 8, verse 1 to 15. Kung naalala niyo po, yung last week teaching, parable of the sower, o kaya yung seeds na na-drop in every 4 different location. Oh, Brother Don, okay naman. Thank you. So yung una, yung buto ay nalaglag sa tabing daan. Pangalawa, nalaglag sa bato o sa batuhan. Nalaglag sa tinikan, ikatlo, at ikaapat ay nalaglag sa mabuting lupa. So, ipinaliwanag ng Panginoong Yesus, bawat buto na lumaglag, na merong pong pangyayari. At ang binabanggit niya sa ikaapat na buto o seed, yun ay tumubo sa Book of Matthew, kung di ako nagkakamali, may 30, may 60, may 100. Kay Lucas, ang binanggit is 100 folds lang. Actually, wheat po ito. Kung tutuusin, ang wheat po ay isang butil ng wheat ay tumutubo ng 30 to 100 seeds. Now, mga kapatid, welcome po sa inyo and to all the viewers. Sana, dyan po kayo. Sa study natin ngayon, verse 16, continuation. 3 segment po ito. Continuation po ito ng ang verse 16 to 18, karagdagang paliwanag po ito ng Panginoong Yesus tungkol sa salita ng Panginoon. Ito po yung ilawan. Naglagay siya ng analogy tungkol sa function ng ilaw. Mamaya, dadalhin niya po yun na yun ay kanyang salita. And then verse 19 to 21, ito naman po yung dinalo si Kristo na kanyang kapatid at saka nanay, si Maria.
And then verse 22 to 25, ito po yung title na ginamit ko, The Windstorm in Galilee. Ito'y unos sa Galilea. So, tatlong section po tayo ngayon. At Lord willing ay nawa ay magkaroon tayo ng kaunawaan, pagkaintindi sa mensahe ng Panginoon. Let's pray. O Diyos Ama, salamat po sa buong kabutihan ng puso ninyo. Salamat po sa bawat pagpapala na tinatanggap ng aming mga kapatid. Kami po ay patuloy na iniipon ninyo upang taniman ng iyong salita. At ipinaliwanag niyo po last week na ang salita mo ay pwedeng lumagpak sa tabing daan, pwedeng lumagpak sa tinikan o sa batuhan. Ngunit, ang binibigyan mo ng commendation, Lord, ay yung buto na lumagpak sa matabang lupa na ito po'y namunga. Dalangin din namin bilang iyong mga lingkod, kami rin po ay mga lupain na inyong tinataniman ng iyong salita. Dalangin namin na sa spiritual na kaparaanan mo, ay ang salita mo ay maghari sa amin. Nawa ay tumimos sa kailaliman ng bawat puso namin ang kahulugan ng iyong salita. Tulungan mo kaming maunawaan at maintindihan ito at maisabuhay. Sa pamamagitan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, itinatas ko po ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang subtitle na nasa Bible ay yung ilawan daw sa ilalim ng takalan. So ito pong subtitle na to nagdadagdag lang siya ng para madali matandaan kung saan kinukuha yung mga sinasabi ni Jesus. Pero ito po ay hindi po siya part ng tinatawag na yung canon, yung salita ng Panginoon. Verse 16. Dito na po tayo. Lucas 8:16. To all the viewers, welcome po. Sabi rito ni Kristo, ito'y paliwanag niya tungkol dun sa paliwanag niya sa apat na buto na nalagpak. Ito'y karagdagang paliwanag niya. Verse 16, walang taong pagkatapos magsindi ng ilawan ay tinatakpan ito ng isang takalan o kaya'y inilalagay ito sa ilalim ng higaan. Kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Okay. So sabi ni Kristo, dahil si Kristo man ay lumaki sa Judea, nakikita niya kung paano nagagamit o yung function ng ilaw na perhaps ito po ay nilalarawan niya sa ilaw sa loob ng tahanan. So, pagkatapos na buksan ang ilawan o ilaw, hindi po daw ito inilalagay sa sulok o itinatago. Yun po ay natural. Wala naman silang talaga noon eh. Wala naman silang katulad ngayon na nagbabayad ng kuryente. Lantern, alam ko, lantern o kaya ilaw na hindi ko matanda kung anong klaseng ilaw. Gasera, yan, ang pwede maging ilaw noon. Noon po yun, no? Kung tutin natin na ang ilaw noon ay hindi itinatago. Pero sa panahon ngayon, uso na po yung lampshade. Kinukaberan para hindi maliwanag o kaya dim light o kaya cob light itinatago. Sa ngayon po yun. Pero noon talaga hindi. Kasi hindi naman po ganun ang natural na nangyayari sa loob ng bahay. Kundi, ang ilaw po ay inilalagay sa kanyang talagang lalagyan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. So ito po ay para sa mga taong pumapasok at kapag nagliwanag ang tahanan, for example ngayon, kung pag pinatay mo ito ngayon, talagang dilim niyan. Pero dahil nga ito ay may liwanag, so nakikita nyo po ang isa't isa, maliwanag po. Kaya mga kapatid, yun talaga ang sinasabi ni Kristo. Upang makita daw ang liwanag, no? Kaya pag ang isang ilaw po, makikita mo ang function niya kapag nagliliwanag. Kapag ang ilaw po na hindi nagliliwanag, kahit sinindihan mo, anong tawag doon? Pundido. May ilaw pero walang liwanag. So pundido po 'yon.
Now, itong salitang ito, mga kapatid, ay inihahambing ng Panginoon kasi nga konektado rin po ito sa salita ng Panginoon na inihahambing niya na ang binhi na tinanim daw po sa batuhan, tabindaan, tinikan, at good soil ay salita ng Panginoon. Ito po ay salita ng Panginoon, mga kapatid. Inihahambing niya na ang ilaw po ay inilalagay, inilalantad. Ibig sabihin, sinasabi ang ilaw, ito ay salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, for example, ano po ba ang mga ginagawa ng mga tao noon? Dahil nga wala namang kuryente noon. So kapag sila ay lumalabas, may gasera o lantern sila na ginagamit para makita yung daan. And isa sa mga psalmist, ito sinabi niya, Psalm 119, 105, New King James, sabi niya, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Na nagkakaroon ng collaboration between yung meaning ng light is the word. Na ang salita rin ng Panginoon ay nagbibigay ng liwanag sa mga nalalabuan. Verse 17, tuloy lang natin. Lucas 8:17. Sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag at walang lihim na di malalaman at malalantad sa liwanag. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay naghahayag. Parang liwanag po siya, parang siya ilawan, na kapag nagbigay siya ng liwanag sa isang lugar, makikita po, even mga sulok, even yung mga biglang bukas mo ng ilaw. Pag bukas mo ng ilaw, biglang may nagagalawan sa sahig. Ano yun? Yung mga ipis, butiki, nagtatago na. Pag madilim, sila po yung mga insekto sa dilim. Na mga kapatid, ang ilaw po, sabi rito, inihahayag niya. Even yung lihim ay inilalantad niya sa liwanag. Pagdating sa bahay po, mga kapatid, very, very common naman paliwanag na kaya po, yung mga bahay, eto, electrician si brother doon. Kaya pagbukas mo ng pintuan, dapat andyan lang yung switch. Oh, brother. Ano nabanggit ko? Brother. Di ba yung mga pintuan, pagpasok mo, andyan lang yung switch para maabot mo. Kasi pag unswitch, nasa dulo, wala na. Untog-untog na yung mga baka madulas ka na. Kailangan abot mo muna para pag galing ka sa labas, switch mo, bukas ka agad ang ilaw, maliwanag kang makakapasok. Hindi ka madudulas o mauuntog. Kaya nga, ang ilaw ay nagpapakita ito ng kung ano yung threat sa bahay mo. Halimbawa, minsan, pagbukas mo ng ilaw, parang may nangyari, may magulo. So, makikita mo na mayroong something. So, yung threat ng buhay natin na pwede kang madulas, hindi mo alam kung madilim, nahahayag, nakikita na nasa panganib sana buhay mo kung hindi mo binuksan yung ilaw. So, ganun din. No? Inilalarawan po, ito po ay salita rin ng Panginoon. Na ang salita ng Panginoon, kapag hindi mo binasa, inunawa, baka nasa panganib ang buhay natin, pero hindi mo binasa eh. Hindi mo inunawa eh. So, lahat ng lihim na nakatago, lahat ay ihahayag na parang ilaw. Minsan sinabi ng author ng Hebrew 4:12-13, sabi rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinman tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa paghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng pag-iisip speaks about kaluluwa, and then yung puso, ito po yun, spirito, and then verse 13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niyang Panginoon yan na ating pagsusulitan.
Mga kapatid, malalim ang kahulugan nito eh. Medyo hindi na natin papasukin, kukulangin tayo sa oras. Pero sinasabi lang dito na ang salita ng Panginoon, magre-reveal po ito, pag pumasok po ito na para pang siyang tabak na magkabila ay talim, pinaghihiwalay niya yung espiritu at kaluluwa upang yun ay ma-reveal, mahayag. At makita yon. Kapag ang tao po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, minsan kulang tayo sa pangunawa kaya hindi tayo naapektuhan. Pero totoo niyan, sinasabi ng Hebrew 4 na kailangan ang salita ng Panginoon ay para maging tabak sa atin, para maapektuhan tayo. Ibig sabihin, masaktan tayo. Kung yung puso natin ay nagkakasala, yung isip natin nagkakasala, masaktan tayo, at ihahayag yan ng salita ng Panginoon upang tayo ay mabulgar, mahayag. Ito po ay mahayag sa Panginoon. Kasi tayo na mismo makakaramdam nito, na mali pala yung ginagawa ko, sinasabi ng Panginoon. At ang liwanag ng Diyos na tinutukoy dito at salita ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang bugtong na anak. John 8:12, sabi ni Jesus, at John 8:12, muli nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Pansinin niyo lang po, no? Ang sumusunod sa akin sa ilaw ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kanina, binasa ko po yung Psalm 119:105, New King James. Ang sabi doon, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung lamp, ano ba yung lamp? Ilaw, di ba? So, papalitan natin yon. Lalagyan natin si Jesus. At yung light, sino yung light? Si Jesus. Kaya your word is Jesus to my feet and Jesus to my path. Pag kayo naglalakad, for example, madilim yung lugar na lalakaran nyo, ang ilaw nyo ba nakalagay sa likod tapos dito kayo naglalakad? Nangyayari ba yon? Matitisod tayo, di ba? So, nasa harapan, di ba? So, pag nasa harapan, sino nasa likod ng ilaw? Ha? Tayo, di ba? Sino yung nasa harapan? Jesus. Si Jesus, yung ilaw, nasa harapan, tayo yung nasa likuran. Ano ba sinasabi rito? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, sino sumusunod sa ilaw? Tayo. Ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Verse 8, tuloy lang natin. 18. 18, tama ba ako? 18. By the way, idagdag nyo lang yung John 1:14 tungkol sa liwanag na tumutukoy kay Jesus. Verse 18, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig, sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan, at ang sino mang wala, pati na ang inaakala niyang nasa kanya ay kukunin. Ito po ay paliwanag niya doon sa verse 8. Ano nakalagay sa verse 8? Dito. Yung last part kasi nakalagay, no? Okay, basahin na lang natin yung buong verse 8. At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-100. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw. So, sumigaw si Jesus. Ang sigaw niya, ang may mga tengang pandinig ay makinig. Itong last part ng verse 8, ang may mga tengang pandinig ay makinig. Ito yung paliwanag niya sa verse 18. Kasi yung verse 8, ipinaliwanag niya na yun yung nahulog sa mabuting lupa, yun yung mga tapat ang puso, iningatan ng tapat ng puso ang salita. Pero yung last phrase, ang may mga tengang pandinig ay makinig, siyempre, hindi mo maunawaan kung ano ibig sabihin nun. Ito po yon, verse 18. Sa verse 18 po, may dalawa pong nakikinig. Kaya nga sabi dito sa verse 18, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Paano po ba kayo nakikinig? Pagpasok dito,
labas dito, pasok dito, sa isip, sa puso, saan pumupunta yung salita. So may dalawa pong bagay na inilalarawan yung verse 18. Yung una, sapagkat siyang mayroon ay lalo pang bibigyan yung salita. Kung paano ka nakinig, the more na meron ka napapakinggan, bakit ka bibigyan? Kasi iningatan mo. Kaya nga sinasabi niya sa verse 15, yung mga nag-ingat ng salita ng Panginoon, inilagay sa puso, tapat na puso, nagkaroon ng bunga. 100-fold, diba? Sinanggit doon. At ang sinamang wala, yung wala, nakinig lang, tas nawala, pati na inaakala niyang nasa kanya ay kukunin. By the way, ang may tengang pandinig ay makinig. In Hebrew, ibig sabihin ay shema. Ibig sabihin, dito sa letter A and B to Verse 18, yung A, yung nakinig, namunga, yung mga hindi nakinig, yung akala niya meron siya, nawawala pa sa kanya. The word Hebrew, the word yung nakikinig ay yung isinasabuhay is shema. Meaning, goes beyond physical hearing to demand active, mas aktibo. Obedient reception and understanding of God's spiritual message, implying a choice to heed truth para pakinggan ng katotohanan. Not just passively listen lang, hindi yung passive person lang siya na nakikinig lang. Wala namang action. Ito yung nag-iingat, yung aktibo, active, at isinasaboy ang salita ng Panginoon. Yung letter B naman, sabi sa letter B, verse 18, at ang sinumang wala, pati na ang inakala niyang nasa kanya ay kukunin. Yung mga hindi nag-iingat, pakinggan ng salita, akala niya na nasa kanya ang salita ng Panginoon, pero mawawala pa rin yun. Kukunin pa rin. Marami tayong babasa, nadidinig mga tao, ay born again po ako, ay Kristiyano po ako. Mga kapatid, ang totoong Kristiyano, nakikinig ka ba ng salita? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Isinasabuhay mo ba? Kasi kung hindi, akala lang natin, Kristiyano tayo. Pero hindi natin alam na nawawala na pala yun. Inaagaw na po yung salita ng Panginoon. Tulad nung batong lumagpak sa tabing daan. Inagaw ng ibon. Nawala po. Kaya double check natin yung ating pananampalataya. Yung ating koneksyon, yung salita ng Panginoon, i-check natin sa buhay natin. Namumuhay ba ako sa salita ng Panginoon? Buti pa yung digital, blood pressure. Pag ginalong sa'yo yan, malalaman mo kung high blood ka, anemic ka, o low blood ka. Di ba? Good morning po. Welcome po. But there is no gadget to check our spiritual status. Upo po. Ay, sige. Sa children siya. Okay, welcome. Welcome po. Para malaman ang ating spiritual na katayuan, ako ba'y nasa Panginoon? Isinasabuhay ko ba salita ng Panginoon? Wala pang makakaalam nito kundi ang Panginoon at ikaw lang. Pero kung tayo ay na-expose yung buhay natin na masamang tao tayo, syempre, makikita ng ibang tao, sila yung magiging gadget natin. Ay, wala naman pala yan eh. Born again, Kristiyano, wala naman pala. So sila yung nagiging nag-check sa atin, yung taong bayan tuloy. Parang politiko eh. Yung tao, nakaharap natin, kilala tayo, chinecheck yung ating buhay. Pero kung hindi naman tayo hayag sa iba, hindi natin malalaman. Nakala natin, na kay Lord tayo, akala natin yung salita ni Lord nasa atin. Pero, yun lang akala natin, yung pala nawawala na. Kinukuha na pala. Parang yung butil na nalaglag sa tabing daan, ninakaw ng ibon na nire-represent ng demonyo. So, verse 18, A and B po yun. Yung isa, active, ay yung isa, passive. Letter A, yung
yung isa active na sinasabuhay ang salita pag nakikinig, at yung isa ay passive, nakikinig lang. Parang speaker lang yan, di ba? Yung speaker, pag bumibili ka, ano gusto mo, passive o active? For example, yung speaker natin, ano po yan? Actually, ano na po yan? Active na po yan. Ibig sabihin, built-in na, andyan na po yung amplifier, may mixer na po yan. Ibig sabihin, tutunog na po yan. Solo niya, kaya niyang tumunog. Kinoconnect lang natin sa mixer para mas booster to, mas palakas. Pero kaya niya nang tumunog kasi nasa kanya na lahat. Kaya tawag niya active. May speaker na passive. Kailangan niya na external support, like amplifier, like mixer. Kailangan niya pa nun para tumunog. So tayo po ay dapat maging active, parang speaker. Aktibo na, kumikilos po tayo. No, parang ganon. Anyway, we must be, katulad ng active Christian, isinasabuhay ang salita. Kapag sinasabuhay daw ang salita, nakikinig, pag nakikinig tayo ng salita, ibig sabihin, nadadagdagan pa raw, sabi dito sa letter A. Lalo pang bibigyan. Lalo para bibigyan yung mga meron ng salita. Kaya sabi dito sa Kawikaan, verse 9, o chapter 9, verse 9, turuan mo ang marunong at dudunong pa siyang lalo. Mag-i-increase pa. Turuan mo ang matuwid at sa kaalaman siya'y lalago. Kaya kapatid, kapag kayo patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon, lalong mag-grow po yung inyong spiritual na pananampalataya sa Panginoon. At pag nag-grow po yon, mga kapatid, tutulungan tayo, mabago tayo, matransform po tayo. Mag-i-increase po. Kahit matalino ka na, dapat ka pa lalo mag-aral. Kahit marunong ka na, kahit matuwid ka na, lalago pa. Sabi sa Santiago 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi manunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Okay? Amen? So kaya po, ang salita na nadidinig natin mula kay Kristo, hindi naman po yan literal na parang, ay pastor, kailangan ko pala ng liwanag. Literal para magliwanag yung dadaanan ko. By nature, kailangan mo talagang liwanag, flashlight o cellphone, pag madilim. Pero hindi po yan na ibig sabihin literal. Actually, ang salita ng Panginoon, kaya ka tinatawag na parang siya'y ilaw, ang salita ng Panginoon ay siya yung nagpapaliwanag, nagpapaunawa sa tao. Na para siyang, ang nilalarawan niya ay lamp o kaya light. Sabi sa awit 119:130, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan. Paano nagiging ilaw? Nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Ang salita ng Panginoon. Kaya nga, naihahambing na ang salita ng Panginoon ay parang ilaw, liwanag. Now, verse 19 to 21, ito yung second section ng study natin. Bibisita po yung nanay ni Jesus sa kanya at mga kapatid. So sabi rito, verse 19, andyan na po kayo? Lucas 8:19. Pagkatapos ay pumarito sa kanya, actually ano po ho to? Palalim ng palalim yung i-explain ni Jesus the meaning of yung word of God. Kung paano to isinasabuhay. Mas malalalim pa dito babanggitin niya. Verse 19. Pagkatapos ay pumaroon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki. Subalit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. So, sikat na si Jesus. Verse 20. At may nagsabi sa kanya, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas. Nais nilang makita ka. So, madalas si Kristo, no, kapag mayroong gustong pumunta, katulad nung 4 na lalaki na may bit-bit na naka-paralyzed na may sakit, wala talagang space kay Jesus. Dahil nga marami ng tao. Sikat na si Jesus, napupuno yung lugar. Pag bahay pinuntahan niya, napupuno yung lugar.
So, ganun din ito. Pumunta yung nanay niya at yung mga kapatid niya. Now, question po ba, may mga nagsasabi kasi wala raw kapatid, wala raw anak si Mary. Meron po mga kapatid, kasi Bible po nagsabi, hindi naman tayo. Sino-sino ba mga kapatid ni Jesus? Sabi sa Mateo 13:55 to 56, sabi, hindi ba itong anak ng karpintero? Si Kristo po tinutukoy. Hindi ba ang kanyang ina ay tinatawag na Maria? At ang kanyang mga kapatid ay sina, lalaki po to, Santiago, Jose, Simon, at Judas. May mga nagsasabi po na, apostol yan. Very common kasi mga pangalan na ito, mga kapatid. Pero wala po siya apostol na Jose. Okay? 4 po na lalaki yan. Meron pa, verse 56. Hindi ba't kasama natin? Kasi sa Galilea po ito eh. Hindi ba't kasama natin ang lahat ng kanyang mga kapatid na babae? So may kapatid pang babae, hindi na nga lang pinangalanan. So tinagtatanong sila, saan kinuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito? Kasi nga matalino si Jesus. Siguro alam nila si Jesus hindi aral, hindi nag-aral ng baka elementary o high school man na kung meron doon. By the way, yung synagogue kasi nagiging eskwelahan po yun noon, yung synagogue. Nako-convert po siya and then kapag araw ng Sabbath and everyday, may mga aral po doon ng mga religious activities pero nagiging eskwelahan din po yun. So itong mga kapatid niya, si Santiago, si Jose, si Simon at si Judas. Si Santiago po ang panganay po ni Maria at ni Joseph. Si Santiago po ang naging pastor po sa Jerusalem. Hindi po si Peter, mga kapatid. Kaya nga minsan may nagsasabi na sabi nila, upon this rock, I will build my church. I will build my church, sabi ni Jesus. Church po ni Jesus yon. Ang dami nagkiklaim na church nila, church. No, church po ni Jesus. Wala po tayong church. Tayo nakikitungtong lang sa church ni Jesus, according kay Paul. Kaya ngayon, sa Jerusalem, si Pastor James, ang pastor doon. Basahin na lang po ninyo, Gawa 15:13 to 19. Siya yung nagpapasya sa mga decision, mga conflict tungkol sa mga religious. May conflict po si Paul doon sa mga ibang pariseyo na naging Kristiyano. And then, one time, pumunta si Paul sa Jerusalem. Sabi sa Galatia 1:18 to 19, sabi ni Pablo, na makaraan ang 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem. So sa Jerusalem, kasi Jerusalem, mga Kristiyano po doon, upang dalawin si Cephas, si Pedro po yan. At namalaging kasama niya ang 15 at namalaging kasama niya ang tama ba ako? Ng 15 araw. Verse 19. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban kay Santiago, yung eldest, na kapatid ng Panginoon. Sino ba ibang Panginoon? Si Jesus lang po, mga kapatid. So si Judas naman, isa sa kapatid. So anyway, si James, Santiago po, itataka pa yung iba eh, ba't dapat Jaime? James Santiago. Dapat Jaime raw Tagalog. Yung Santiago yung ilagay eh. Si James po yan sa English ha. Si James po, may aklat din po dito sa ating study sa Bible, Book of James. At meron pa si Jude, o sa Tagalog, Judas. May kapatid din siya Judas. Siya po yung author ng Book of Jude na mababasa rin dito. So mga kapatid, meron din siyang kapatid na babae, binanggit sa Matthew 13:56. Kaya kung may magtatanong, may kapatid talaga si Jesus. Half-brother kung tawagin nila. Kasi nga may asawa naman si Mary, si Joseph eh. Okay? So sabi rito, narinig ni Jesus na hinahanap siya. Verse 21, ano reaction ni Jesus? Lucas 8:21, ano sabi? Subalit sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus sa mga taong nagsasabi, andiyan si Mary at kapatid. Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. Amen? Kapag nakikinig ka ng salita at ginagawa mo at sinutupad mo yung salita,
Ano turing ni Jesus sa iyo? Ha? Kapatid, ano pa? Ina. Ibig sabihin, may relasyon. Amen? May relasyon. So, ito yung salita ng Panginoon na gusto niyong i-emphasize ni Jesus. Nagmula lang ito dun sa parable of the sower, yung pagtatanim ng 4 na butil. Na pinahahalagahan ni Jesus ang salita ng Panginoon, hindi lang ikaw lalago, mag-i-increase ang kaalaman mo, binanggit sa verse 18, magkakaroon ka ng relasyon pa kay Jesus. Kapag tinuring ka ni Jesus na kapatid, anak ka na rin ng Diyos. Amen? Maraming tao nagsasabi na, tanggapin mo lang si Jesus, maniwala ka lang, magsisi ka. Mas marami sinasabi na, kailangan, ito madalas yung nababanggit, ang makakapagligtas ay hindi relihiyon, kundi relasyon. Anong klaseng relasyon? Ito po yung relasyon na gusto ni Lord. Ito po yung prinsipyo ng relasyon na gusto ni Jesus. Hindi yung relasyon na alam lang natin na tanggapin mo si Jesus, manampalataya ka. Kung nanampalataya ka, tinanggap mo si Jesus, nagsisi ka, tapos 1 linggo, 2 linggo, wala na. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo sinasaboy ang salita ng Panginoon, tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos. Sabihin mo, may relasyon ka sa Panginoon. Teka lang, si Kristo nagsabi, hindi naman tayo. Nang nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito, ituturing kang kapatid o ina. Nung panahon nun, syempre, mga age tulad ni Jesus or younger kay Jesus o older ng konti kay Jesus, syempre, sinasabi ni Jesus na parang ikuturing kang kapatid. Pero kung ang age mo ay parang edad ni Mary, na nanay niya, siguro ituturing kang nanay. Pero ito po yung relasyon ang turing dito. Nagkakaroon ka ng kaugnayan kay Jesus. Gusto niyo ba magkaroon ng relasyon kay Jesus? Amen? O, sundin natin to. Basahin natin ang salita ng Panginoon, isabuhay ho natin. Malalaman natin na yun pala ang gusto ng Panginoon. So, ano pa? Yun ang una. Listen to the Word of God, obey His Word. Second, if we obey His Word, kapag sinusunod natin ang salita ng Panginoon, nagpapatunay din na mahal natin siya. John 14:21, ang sabi dito, siyang mayroon ng aking mga suutos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko. At iahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Sabihin, wala nang ililihim sa iyo si Jesus. And then, kapag ikaw ay naging kapatid ni Kristo, kailangan sikapin natin maging matuwid. Amen? Kasi kung ganon, hindi kanya ikahihiya. Sabi sa Hebrew 2 verse 11, sapagkat ang gumagawang banal o nagmamakatuwid, nagsisikap, ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito, hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Tandaan po natin, in Matthew chapter 7 verse 23, beginning 21, ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, maliligtas. Yung lamang nakinig at sinabuhay ang salita ng Panginoon. Pagdating na araw na yon, sabi ni Jesus, yung mga may gift of healing, gift of tongues, gift of prophecy, sasabihin nila, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Sasabihin ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kikilalanin. Ibig sabihin, ikinahihiya na sila ni Jesus. Amen? Pero kung ikaw naman ay nagsisikap maging banal, nagsisikap ka sa katuwiran ng Diyos, tandaan natin, hindi ka ikahihiya ni Jesus. Amen? So, very talaga si Lord. Kasi siya, iniingatan niya yung salita ng Lord. Iniingatan yung salita ng Diyos. Kaya pag serve niya, pag nagsasalita siya, gusto niya rin, ang nakakadinig, ingatan din natin. Kasi si Jesus, iningatan po yun Iningatan niya hanggang sa mamatay siya sa krus, sinunod niya yung utos ng Diyos Ama, iningatan niya yun. At dahil sa pag-iingat ni Jesus ng salita ng Diyos, siya'y namatay at muling nabuhay upang makamit natin ang kaligtasan.
Kung hindi siya nag-ingat, may maliligtas ba? Wala. Tama. Kung hindi siya nag-ingat, kung hindi niya sinunod ang utos ng Diyos, may maliligtas ba? Wala. Sinunod niya yon hanggang kamatayan at nagkaroon ng resulta. Ako at ikaw ay isinama niya sa maliligtas. Siyempre, nanampalataya tayo at dapat sikapin natin na sa buhay ang salita. So mga kapatid, napakahalaga kay Jesus ang salita. Huwag nating i-disrespect, huwag nating i-disregard, huwag nating kalimutan. Gusto kong gamitin tong term na to pero parang pangit pakinggan. Pero gusto kong gamitin. So, sorry na lang yung salitang huwag nating pabuyin ang salita ng Panginoon. Siguro naintindihan niyo ibig ko sabihin. Kasama na ako doon. Ibig sabihin, para bang ginagamit ang salita ng Panginoon pagdating sa pera, ginagamit ang salita ng Panginoon, ano pa ba? Yung out of context, sa politika, marami, no? Be careful, mga kapatid. Nakikita tayo ng Panginoon. Even told the pastors, sana tayong lahat, even yung mga members, irespeto natin ang salita ng Panginoon. Dahil mismo si Jesus iningatan ito at tayo nagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-iingat niya sa salita ng Lord. Verse 22 to 25, ito na yung third section. Merong unos, windstorm o bagyo. Ito tayo, makakarelate tayo dito kasi tuwing may bagyo, mga kapatid sa atin, para bang, pag may bagyo, para bang walang bagyo na walang lumulubog na bangka, no? Kahit, kasi tayo, archipelago ang Pilipinas. Nakapapalibutan tayo ng dagat. Kaya kapag may bagyo, minsan, kulang sa impormasyon, may mga lumulubog. Pero ito mga kapatid, sa verse 22 hanggang 25, may ganong klaseng pangyayari na mararanasan si Jesus at mga alagad niya. Amen? So, let's start now. Verse 22, Lucas 8:22. Alam po, inom lang muna po ako. Lucas 8:22. Isa sa mga araw na iyon, so ibig sabihin, separate na po ito sa event na iyon. Tapos na po yon, yung tungkol doon sa explanation niya sa mga salita ni Lord. Isa sa mga araw na iyon, siya'y lumulan, sumakay sa isang bangka, kasama ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa. At sila'y naglayag. Yung kabilang panig, next week pa natin malalaman yon. But ilagay ko na rito. Verse 26, nakalagay doon, Gadareno, other side of Galilee. Kung sila po ay galing sa Capernaum, papuntang, kasi yung Gadareno, Gereseno na rin ang tawag. Okay, Gergeseno, maraming tawag. Mahaba po. 18 kilometers po. Sinasagwan lang po yon. Kaya hindi yun ganong kabilis. Sinasagwan lang yon. Tatawid ka ng lawa. Lake of Galilee. So sabi ni Jesus, tawid tayo sa kabilang panig. Sa lawa. Verse 23. Samantalang sila'y naglalayag, siyempre malayo-layo, siya'y nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. So habang naglalakbay, lakbay pa tawag doon, habang sinasagwan yon, patawid, papuntang kabilang pampang, medyo may kahabaan po yon. So nakatulog si Jesus. So habang naglalayag sila, dumating ang unos sa lawa. Sa New King James, windstorm came down on the lake. So malakas ang hangin. So sabi rito, no, nakatulog, dumating ang unos sa lawa. Sila'y napupuno ng tubig at nanganganib.
So, pinapasok na ng tubig yung bangka nila. Sabi dito, nanganganib na po. Gusto ko lang pa mag-share ng konti, ano po ba ang background ng Lake of Galilee? Ang Lake of Galilee, kung tawagin din po yan ay Sea of Galilee. Kung tawagin din po yan ay Sea of Tiberias. So marami siyang pangalan, pero isang tubig lang po yon. The geography condition of Lake of Galilee, 700 feet below sea level. 700 feet. Bihira po ito, below sea level. Kung ang dagat dito, halimbawa, Sea of Mediterranean, kasi yun ang pinakamalapit na sea. Sea of Mediterranean, ito po yung Lake of Galilee. Ganyan kababa pa yung lake. Kasi 700 feet ang baba eh. Surrounded by steep hills, so napapaikutan siya ng steep hills, creates a panel imbudo, para sa imbudo, effect, where winds, yung mga hangin, rush down into basin. Ang hangin po dito ay, na dumarating, ay karamihan malamig. Tulad po ito ng Taal Lake. Siguro familiar kayo sa Taal Lake. Di po ba? Kaya lang ang Taal Lake, 5 meters above sea level. Mataas po yon. At napapaikutan din po yun ng bundok talaga. Crater nga ang tawag nila doon kasi para daw lumubog yun eh. Tapos naipunan na lang ng tubig eh. Tama ba ako? Ang area po ng Taal ay 234 square kilometers. Pero itong Sea of Galilee, Lake of Galilee ay 167 square meters. So malaki-laki ng konti yung Taal. So ngayon, balik tayo dito sa Galilea, yung lawa ng Galilea, Lake of Galilee. So the windstorm na dumating dito yung unos, yung bagyo sa Lake of Galilee, in first century, nung panahon na ito ni Jesus, at sa panahon ngayon, kahit sa panahon ngayon, ay pareho lang po. Were most common and violent during the transitional season of autumn and spring. Ang season po ng Israel, hindi ako matandaan kung ilan, pero meron pong 3 season dito ng Israel. Yung spring po dito, kung tawagin ay, nangyayari po ito March to April, yung spring. Dito po yung pinaka-peak time na very strong po yung hangin. Kung tawagin nga po ito as Sharkia. Kaya nga, siguro, ito lang, tingin ko lang, kaya po tayo may tinatawag na bagyo, may pangalan yung bagyo. Kasi po, doon din ang galing yun eh, sa kanila eh. Nagkaroon ng pangalan yung bagyo. Pag may bagyo po, tawag, lalo na Sharkia ang tawag nila. Which creates sudden, violent storms. Ang spring nila ay March to April. Ikalawang season, autumn, yung taglagas o fall. October to November. Another high-risk period as shifting weather patterns link the dry summer and rainy winter. Nagkakaroon din po ito ng unpredictable na hangin. Ikatlo, winter. November to February. The winter months can still feature sudden o malalakas na hangin, cold northern winds blowing from Mount Hermon. So, ilang months po yon na sa isang taon, 7 months a year, alam na mga Israelita na ganun yung tubig. Bro, welcome. Alam na mga Israelita, ganun yung tubig. Nabigla na lang, lumalakas yung hangin for 7 months. Nangyayari po yon. Now, paano ba nagke-create ng windstorm? Paano nabubuo yung yung unos, yung bagyo, ay parang hangin? Kapag may lamig, yung cold air from the western hills, magmimit po sila doon sa warm surface of the sea level. Yung warm surface, yung mainit-init, maaligamgam, yung ibabaw po ng tubig doon sa Lake of Galilee, kasi dagat naman siya, maaligamgam yun, mainit-init. Kapag dumating po yung lamig,
At nagsalubong po yan, hindi po sila nagkakasundo. Nagbubunuan po yan. At nagkikreate na po ng malakas na hangin. Para po silang mga siga sa hangin. Nagbubunuan, nagtatalo po yan eh. So doon nangyayari po yon. Ang pinaka-frequent daw, December to February. Siguro familiar kayo dun sa tinatawag na na sa Oklahoma, sa Amerika. Sino ba nanonood ng NBA? Kung tawagin yun Oklahoma, Thunders. Bakit naging Thunder? Bagyo. Sa Oklahoma po, kaya nabubuo yun kasi kapag yung tinatawag na yung init ng araw, yung moist air from Gulf of Mexico, dadaan yan dyan. Tapos, magsasalubong sila ng malamig na hangin galing sa Canada. Nagmi-meet po sila sa Oklahoma. Kaklash po yan. Iikot po yan kasi nga, sila para yung mga astig yan Iikot po yan at nagkakaroon ng thunderstorm. Okay, nagkakaroon ng tornadoes o high winds. Kaya kung tawagin ng Oklahoma sa NBA ay Oklahoma Thunder. Kasi nga, laging kumukulog po doon. May area talaga doon. At kailan po nangyari to? Araw. Sabi rito, araw yon Kung tawagin po niyan ay diurnal pattern. These storms often intensify during morning hours. Mahalakas ang hangin pag morning hour daw po yon. Yung nangyari na nandun si Jesus. I believe, umaga po ito kasi dire-diretso po siya. Pagtawid po doon sa kabilang pangpang, bumalik pa ho sila. Nagpatuloy pa rin sila nag-share ng gospel. So, ano yung pwedeng height? Ang height po nito ay 3 to 3.5 meters. Yung taas ng alon. Kaya nga, sabi sa Matthew 8:24, yung pwedeng pinanggalingan ito, sabi ni Mateo, matatabunan na sila raw ng alon kasi nga mataas. At ang duration, gaano katagal ang duration ng hangin? Tsaka alon, 15 minutes, strong wind to 1 hour or more. Malagpas. Kaya minsan, pagkasabi ni Lucas dito, ang pagkasabi ni Lucas sa verse 23, napupuno na ng tubig at nanganganib. Ibig sabihin, medyo matagal na silang binabayo. But anyway, in 3 seasons na binanggit ko, total of 7 months, lagi na lang ganon. Kaya hindi na po ito bago. Alam na po ito ng mga Israelita, lalo na yung mga mangingisda. Kaya pala gusto ni Jesus, masanay sila. Kay Jesus, baliwala natutulog nga di ba? Hindi naman nga siya mangingisda, masanay pa siya So, alam na ni Jesus yung, taga-Galilea po si Jesus, kaya alam niya po yung bagyo, kung kailan dumarating. Kayo po, pag alam niyo pong bagyo, di ba? Ang nangyari sa atin, pag dumating ang bagyo, kinabukasan, nagtatagpi ng nag-aayos ng, kasi bakit? Nalaman may tulo Pagkatapos pa lang ng bagyo, nakakayusin. Di ba dapat bago magbagyo, ayusin na? Ang nangyari sa atin kapag bagyo, saka lang natin malalaman yung problema. No? But anyway, so gusto ni Jesus marahil na maisama po yung mga alagad nila, ma-expose sila sa ganitong pagkakataon. Kapag si Jesus ay kasama nila, hindi sila makakaurong. May bagyo man o hindi, tawid tayo sa pangpang, no? Sabi ni Jesus Si Jesus ang nagyaya sunod sila. Siguro baka sa kanilang isip, mukhang madilim. Sinabi ni Jesus sabay na kayo. No choice ka mga kapatid, pag sinasanay ka ng Panginoon. Alam niyo pa, pag sinasanay tayo ng Panginoon, minsan, makulimlim Makulimlim ang buhay. Pero pag sinasama ka ng Panginoon, hayaan mong bumagyo. Amen? Pagkatapos ng bagyo, liliwanag ba yan? Liliwanag yun. So, minsan gano'n, no? Ang buhay ng Kristiyano. Hindi ka makakahindi.
sinama ka ni Jesus. Minsan may mga tao na, may mga apostol na bibihira lang sila magsabi ng ng parang, may parang nagrereklamo. Minsan gusto ni Jesus magpakain. Pakainin niyo sila. Nagugutom na sila. Panginoon, wala tayong mabibili dito, ang tindahan na bukas. Hindi, kayo magpapakain. Paano magkakasya, Panginoon? 7 isda o ilang tinapay lang. Hilera niyo sila, paupuin niyo sila. Sabi ni Jesus, kayo magpapakain, ako magpo-provide. Verse 24, tignan natin kung ano nangyari. Lucas 8:24. Sila'y lumapit at ginising siya, lumapit ng mga alagad, ginising siya na nagsasabi, Guro, tayo'y napapahamak. Siya gumising at sinaway ang hangin at ang nagngangalit ng tubig. Ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Tignan natin sa New King James, Luke 8:24. And they came to him, yung mga apostol, awoke him, saying, Master, Master, we are perishing. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. And they ceased, and there was a calm. So sa Tagalog nga, kanina, sinuway ng Panginoon. So ginising po ng mga alagad. Guro, tayo napapahamak. Samantalang sa NIV nakalagay doon, lulubog tayo. Di ba muna lulubog? Mapapahamak na kagad. In Mark 4:38, New King James, nakalagay naman doon, but he was in the stern, asleep on a pillow. Natutulog si Jesus sa likuran na mayroong unan, na may inuunanan. Actually, mahimbing ang tulog ni Jesus, no? Sa may 18 kilometers, may kilibang biyahe yun. Pag binangka, nakatulog po ang Panginoon. Ibig sabihin, niyuyugyug na, binabayo na ng hangin ang bangka nila, payapang-payapa pa si Jesus, samantalang ang mga alagad ay tarantang-taranta na. Jesus is very calm. Mapapahamak na sila, and yet, he still peacefully deep in sleep. Malalim ang tulog. Para si Pedro, in Acts chapter 12, hinuli po si James, yung James kapatid ni John, at pinapatay ni Herodes. Apo na po ni Herod the Great po yon. Samantalang pagkatapos ng Passover, papatay na rin si Pedro. Pero dumating po ang anghel in Acts chapter 12, ginigising si Pedro, mahimbing ang tulog hanggang sa tinusok yung kanyang tagiliran, nagising po siya. Bibitayin na siya bukas, kinabukasan, himbing pa rin ang tulog. Ito si Jesus, lulubog na sila, mahimbing pa rin ang tulog. Hindi po nagising si Jesus sa bayo ng hangin. Hindi po si Jesus na nagising sa wave ng tubig, ng bangka. Maaari si Jesus ay nababasa, hindi po siya nagising. Kalmado lang po. Actually, si Jesus po kasi kulang sa tulog. Totoo po yun. In Lucas chapter 6, verse 12, Lucas 21:37 to 38, lagi po siya nasa temple in the morning at sa gabi po ay nananalangin sa Mount Olive. Halos wala na po siyang tulog. So lumapit ang mga alagad at ginising si Jesus. Guro, tayo napapahamak. We are perishing. In the book of Matthew, perhaps pinanggalingan ito ng kwento ni Lucas. Ang sa Tagalog, ang sabi doon, Panginoon, ligtas mo kami. Mamamatay kami. Mamamatay ka agad. Perishing din naman sa English yun. So naniniwala po ako, sa tingin ko lang, baka tama po yung kay Mateo. Kasi si Mateo po eyewitness, siya po ay alagad, kasama po siya sa bangka. Nakikita niya. Kaya maaari, isa rin siya sa sumisigaw, Panginoon, mamamatay na kami. Bakit? Hindi ba mamamatay si Jesus? Kasama siyang lulubog. So medyo exaggerated yung mga alagad, no? Ginising si Jesus. Tapos, sinaway ang hangin. At yung mga galit ng tubig. Huminto ang hangin
at nawala po ang alon. Last verse, verse 25. Balik po tayo, Lucas 8:25. Tingnan natin. Sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Where is your faith? At sila'y natakot at namangha at sinabi sa isa't isa, sino nga kaya ito na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig at sila'y sumusunod sa kanya. Nagsabi sila sa isa't isa, siguro nagbubulungan, sino kaya ito? Alam niyo po si Jesus, nakikilala lang nila from chapter, kailan ba sila tinawag bilang apostol? Chapter 4 hanggang chapter 8, marami na pong miracles, marami na pong pinakita si Jesus, may gumagaling, merong pong patay na ililibing na, yung babaeng, yung teenager na anak ng byuda, binuhay ni Jesus, ano pa ba ang mga miracle? Marami po. Since chapter 4, tuyo yung kamay, chapter 6, pinagaling ni Jesus. So marami po. Ngayon, nagtatanungan sila, sino kaya ito pati hangin ay sinusunod siya? So hindi nila alam na si Jesus ay, who is Jesus? God, amen? Jesus said, John 10, verse 30, I and my Father are one. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kung sino man si Jesus, siya at ang Ama ay iisa. Kaya kung anong ginawa ni Jesus, na ginawa ng Ama, in Old Testament, hinati yung dagat sa Red Sea, nakita natin yon. Naglakad ang mga Israelita kasama si Moses. Ano pa? Umulan ng mga, 10 salot po yung dumating. Umulan ng mga salot, naging umulan ng balang, palaka, ano pa ba? In Old Testament, marami po. Kaya, kung ano man ang ginagawa ng Diyos noon, kaya rin gawin ng Panginoon ngayon dahil sila ay iisa. Awit 89 verse 9, sabi rito, iyong pinamumunuan ang pangangalit ng dagat. Kapag tumataas ang mga alon nito, ang mga iyon ay pinatatahimik mo. Awit 65, ikaw ang nagpapatigil ng ugong ng mga karagatan, ng ugong ng kanilang mga alon at ng pagkakaingay ng mga bayan. So si Jesus po yun. Kaya rin niyang gawin because Jesus and God the Father are one. So ngayon, anong hinahanap ni Jesus sa mga alagad? Anong pananampalataya? Where is your faith? Yung the word na binanggit dito in New King James, binasa natin kanina, we are perishing. So sa Tagalog tayo ay parang namamatay o perishing is the present participle, meaning actual na nagaganap. Ibig sabihin, papalubog na sila o kaya napupuno ng tubig yung bangka nila. Actual event na. Kaya nga, sa actual na pangyayari, between life and death, nagtanong si Jesus, parang sinasabi ni Jesus, buhay nang nakataya but where is your faith? Between life and death. Pero dapat may exercise ang faith. Pero ano nangyari? Ang na-exercise ay fear. Pagkatakot. Para kay Jesus, this is the chance to execute faith. The opposite of faith is fear. Now, faith. Ano ibig sabihin ng faith in Hebrew? Is emunah. E-M-U-N-A-H. Ibig sabihin, active trust. May buhay. Pananampalataya. Ano yung fear? In Hebrew is pachad. P-A-C-H-A-D. Active trust, yung emunah. A-M-U-N-A-H. Faith or trust. The true emunah o yung pananampalataya means active or acting on the conviction that God is faithful even when circumstances look bleak. Kahit ng sitwasyon ay nasa madilim na bagay, nasa panganib, pero because of faith, active, nagagamit mo ito in times of trouble. While pachad, yung fear,
When life is in danger, a person may move from emuna, ibig sabihin from faith. May pananampalataya, pero napupunta sa fear, pachad, which represent overwhelming fear or panic. Nagpapanik na po sila. That causes one to lose sight of God's protection. Kaya tinanong sila ni Jesus, alam niyo po, hindi magtatanong si Jesus kung wala silang faith. Where is your faith? Nasaan? Natabunan ng takot. Natabunan ng takot. So, hinahanap ng Panginoon. Ibig sabihin, meron na. Alam niyo po, hindi po magsisinungaling si Jesus na wala pa silang pananampalataya. Nakikita ni Jesus yung puso ng mga alagad na meron na rin, kahit pa paano. Kaya nga nagtatanong si Jesus, saan ang inyong pananampalataya? Kulang na lang sabihin ni Jesus, bakit kayo natakot? Kasi po, possible po ito na mangyari na halimbawa, kasi pwedeng hindi tumagal yung hangin eh. Pwedeng huminto yun na natutulog pa rin si Jesus. O kaya sila na mismo mag-rebuke sa hangin. Dapat i-work out yung faith. Pero nasaan yung faith? Kung tutusin 3 seasons in 7 months, nangyayari ito sa Lake of Galilee. Eh, mga mangingisda po ito. Marunong lumangoy po ito mga to. Sila Pedro, sila Juan. Sino kaya mangingisda hindi marunong lumangoy? Even their skills how to swim, para nakalimutan nila. Mamamatay ba kaagad? Di ba pag lumubog yun, kahit paano, marunong ka rin lumangoy? But fear. Alam niyo ba, pag ang fear po, natakot po tayo, kahit tayo, kapag tayo po natakot, kahit yung alam mong paraan na kaya mong gawin, nakakalimutan mo. Why? Nauna yun eh. Nauna yung fear eh. Para bang nablock ka kaagad eh. Di ba? Upuan mo muna. Tignan mo kung anong solusyon. Alam mo naman yan eh. Kaya mo na yan. Dati mo nang ginagawa yan eh. Baka nga yung mga alagad, maraming beses na nairanasan to eh. Kaya lang, nakukwento ng Bible kasi Jesus is there. Kapag si Jesus ay nandoon, kasama yan sa kwento. Pero dati, nung wala pa si Jesus, maaaring nangyayari na sa kanila yon. Hindi lang kinukwento kasi hindi naman kinukwento dahil ang importante kasi kasama si Jesus para may kwento. But anyway, the good thing, ginising pa rin nila si Jesus na parang nagagalit, no? Tingin niyo parang galit ba? Diba? Parang galit eh, no? Si Jesus, eh, no? Ang himbing-himbing ng tulog. Ginising, no? Anyway, kaya nga, nung ginising, pinahinto yung hangin at paggalaw ng tubig. At nagtaka sila. Sino kaya ito? Sumusunod yung mga hangin, pati yung tubig, yung nature, yung weather, sumusunod. By the way, yung weather, part ng nature. Nature kasi malawak yung kanyang general context siya, but part ng nature is weather. Weather po itong kinukwento natin na unos. And I believe, mga kapatid, nagtanungan po sila, sino kaya ito? Parang, Jesus is not only God of, men. Jesus is also God of nature. Amen? Panginoon din siya at Diyos siya ng mga nature and even mga animals. At dahil sa event na ito, mga kapatid, nagtanungan sila sa isa't isa na sumusunod yung weather o yung nature. Maaari nag-sink in sa kanila to. Tingin ko lang this is my personal view lang. Maaring pati yung mga hangin, yung nature, sumusunod kay Jesus. Tingin ko lang mukhang nag-sink in. Kasi sa chapter 9, tatlo po yung may kukwento ko po. Sa chapter 9, may mga pangyayaring ganun din eh. Ma-appreciate nila yung nature. Ma-appreciate nila yung mga bagay na ito. In Lucas 9:51 to 55, pinigilan po si Jesus na dumaan sa Samaritan village patungo sa Judea. Ngayon, mga kapatid,
May makakaalala po nito. May tatawag na ng nature. Okay. Sabi sa Lucas 9:54, at nang makita ito ni na Santiago at Juan, alagad ni Jesus, na kanyang mga alagad, ay sinabi nila, Panginoon, ibig mo ba kami magpababa ng apoy mula sa langit upang sila'y tupukin? Kasi pinipigilan po si Jesus ng mga Samaritan dumaan patungo sa Judea. Kasi nakatingin siya sa mataas Judea So binagbawalan siya. Pero ang mga alagad may init. Panginoon, gusto mo ba, rat-ratin na? Parang gano'n ang dating. Apoy. Nature. Kaya lang yung tinatawag nila, nakakatakot na nature, Pupuksain yung pagkatao. So ngayon, nakikita lang, parang maaari ang tingin nila doon sa sinabi ni Jesus na, where is your faith? Dapat kayo nang mag-rebuke sa hangin. Kayo nang mag-rebuke sa tubig. Now ito, nakita ito nila, maaari, kasi previously yung teaching natin, di ba, na napagkamalan siyang parang si Elijah. And then, si Elijah po kasi nag-invite din ng apoy sa Mount Carmel in 1 Kings chapter 18. Tumawag ng apoy. So, andun yung kanyang, yung mga alagad para nag-sink in yung ginawa ni Jesus dito sa event na ito. Ikalawa, mauulit-ulit ito sa Lake of Galilee in Matthew chapter 14, beginning 26 or 27. Pinauna ni Jesus yung mga alagad. Ito yung sa IBS natin, di po ba? Na madilim, biglang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. So sabi ni Peter, natakot po sila, Pero sabi ni Jesus, ako ito. Sabi ni Peter, Panginoon, payagan mo ako. Lumakad. So lumakad po si Peter. So naglakad po siya. Naglakad po siya kahit paano, May napananampalataya So maaaring andun na po yung parang tingin ko lang against nature kasi ito. Biro mo, ang nature kasi kapag lumagpak yung buong bigat mo sa tubig, lulubog ka Pero siya naglalakad. Kaya lang, bigla siya may nakitang hangin, lumingon siya, lumubog. So sabi ni Lord, ang liit ng pananampalataya mo. Dati, saan? Pero ngayon, meron na. Kaya lang maliit. Where's your faith? Ngayon, maliit na lang pananampalataya. And then si James, bagamat hindi siya apostol, na-appreciate niya na po yung prayer tungkol doon sa nature. Even si Elijah, binanggit niya rito. James 5, 17-18, sabi rito, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin natin. So, pareho lang nila Santiago, nila mga apostol din. At siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. So, pinigilan niya yon. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. So, sinasabi ni James, katulad lang din natin yon. Pero yung prayer niya na may pananampalataya ay kumilos po yung nature. So, Jesus is the Lord and God of natures and weather, mga kapatid. So, where is your faith? Question. Nasaan ang pananampalataya natin? In times of trouble. So, meron tayong konting dito. Inihandang application. So, we must overcome our fear through active faith. Ito yung muna na binabanggit natin kanina. In Hebrew word, faith, active faith. So, verse number 1. So, kailangan natin matagumpayan yan. Ako naniniwala ako na, inamin ko sa sarili ko, hindi ko sinasabing perfecto yung faith ko. Pag may konting bagay na parang sasagi yung fear, meron akong konting fear, pero again, kino-cover up naman ako ng Lord. Salita rin ng Panginoon na nagiging nagko-comfort sa akin. So, nakakaramdam din ba kayo ng fear? Totoo po yun. Amen? Ito po yun, di ba? Mayroon tayong ganon. Para lang tayong mga alagad din. But in times of trouble, between life and death,
kailangan nating mag-stand para sa ating buhay. And then, ano po ba? Paano natin ito ma-overcome? 2 Timothy 1:7. Tama ba ako? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Thank you, sis. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan. Yung binanggit yung binigay ng Panginoon sa Acts chapter 1, verse 8, yung power, kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Kaya yung kapangyarihan ng Holy Spirit is not a power to mandate or power to mag-utos, mag-command. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit, mga kapatid, ito po ay para ma-empower po yung pag-ibig ng tao at pagpipigil sa sarili sa kasalanan. But syempre, para maging matapang tayo, kasi tutulong ang Holy Spirit po, mga kapatid. 1 John chapter 4, verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal ng pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. And then, John 14, verse 1, in New King James, sabi ni Jesus, let not your heart be troubled. You believe in God, and believe also in me. So, ginagarantihan tayo ng Panginoon, pag may mga troubles tayo sa buhay, even do sa time na between life and death, kasi yung mga alagad, ganun ang sitwasyon, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, maniwala lang kayo sa Kanya at sa Ama. So, ginagarantihan tayo ng Panginoon. Dahil pag tayo nanampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahamak. So, where is your faith? Sabi sa 1 Timothy 6:12, yung first line doon, fight the good fight of faith. Kailangan makipaglaban tayo. Kasi sometimes, yun ang struggle natin bilang Kristiyano, doon tayo makikipaglaban kung paano natin ipagtataguyod yung faith natin kay Jesus. Sa mga pagsubok, sa mga temptation, kailangan lumaban po tayo. Amen? Pag po tayo magpatalo, kasi talagang ang Kristiyano, hindi naman niya parang safe ka na kapag Kristiyano ka na. Hindi po. Pwedeng dumaan sa pagsubok at mga temptation. So last question, mga kapatid. May lumubog na bang barko sa Lake of Galilee? May lumubog na bang barko? Yes, mga kapatid. So, ito yung conclusion natin. Before and after Christ era, marami na pong lumubog. Isa sa mga panahon, ito yung 67 AD, Battle of Migdal o Battle of Magdala. Nag-start na ang Jerusalem Revolt. Alam ko nga, 66 AD nag-start to. According to Flavius Josephus, the Jewish historian, his records a major battle between Jewish rebels and the Roman army on the Lake of Galilee. And following a battle that destroyed numerous ships doon sa lugar na yon. And combination of combat, heavy fightings, and violent of the windstorm in the Lake of Galilee. Marami pong lumubog na barko doon dahil sa labanan, and then siyempre yung nature ng bagyong dumadaan doon sa Lake of Galilee. 7 times yun. 7 months a year, di ba? So, one time, may natagpuan daw doon na ship, 20 meters ang haba, noong 7th and 8th centuries AD. Okay? At dito lang, 1986, dumating yung severe na pagtuyo ng tubig sa Lake of Galilee, 1986. Na bumaba yung bumaba yung level ng tubig, may na-discover po silang isang bangka na 2,000 years old na raw, a fishing boat, nakabaon sa putik, sa lalim ng putik, nabaon po yon. Nasabi ng mga archaeologists is around 40 BC hanggang 50 AD daw ang tanda. 40 BC hanggang 50 AD ang tanda. Kaya tinitingnan nila, ang size po nito ay 27 feet.
During those time, mga kapatid, ang 27th feet, ito raw po yung mga bangka noong first century. Eksakto na sinasabi nila na panahon ni Jesus. Kaya tinawag po itong Jesus boat. Yung ano na yon. But anyway, may lumulubog talaga. Kaya maaaring natakot yung mga alagad. Lumulubog talaga eh. But Jesus is there inside the boat. Amen? Mga kapatid, yung boat kasi minsan pwedeng i-represent ng buhay natin. Kapag ang buhay natin at si Jesus ay nasa ating buhay, hindi nangangahulugang walang trouble. Amen? Meron tayong trouble kahit na tayo Kristiyano na, kahit si Jesus ay nasa atin. May konting trouble. But the Lord allowed us to review everything. Hinahayaan ni Lord na ma-exercise natin yung faith natin. I-rebuke natin to. Andyan lang siya sa puso natin, sa bangka ng buhay natin, itong buhay natin. Andyan lang siya. Amen? Pero mga kapatid, yung first segment natin, tsaka yung second, very emphasize po yung Word of God. Napakahalaga po nun. And then kapag ang buhay, ang salita ng Panginoon, sinabuhay natin, salita ng Panginoon, even in times of trouble, nasa iyo ang salita ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, John 15 verse 7, if you are with me and my word is in you, whatever you wish in my name, you shall have it. Amen? Kung kayo nasa akin at ang salita ko'y nasa inyo, ano man ang hingin ninyo, ibibigay ko, even in times of trouble, ibibigay sa inyo. Kasi bakit? Nasa inyo yung salita ni Lord. Amen po ba ron? So, mga kapatid, fight the good fight of faith. Paglalaban natin to dapat. Huwag tayong wala ng pag-asa. Basta importante, grounded tayo sa Word of God. Amen? Sige, let us worship the Lord. Closing song. O Diyos Ama, salamat po sa patuloy na kabutihan mo sa bawat isa. Dalangin namin na kami po, Panginoon, ay magpatuloy na magbasa, mag-aral, unawain na yung salita at isabuhay po. Alam namin na ito po ang aming magiging magpapatibay sa aming pananampalataya kapag ang salita mo ay nasa amin at isinasabuhay. Panginoon, minsan pa, Lord, we want to worship your name, Lord, through lyrics ng
sa patuloy, Lord, ng iyong pagpapahayag ng iyong salita. Salamat po at malaya namin napapakinggan ito at ito ay malaya rin namin nahahayag sa labas. Ganun din po na walang anumang panganib. Salamat po sa mga pagtitipon na ito na hindi tulad sa ibang lugar. Sa Panginoon, doon lang po yung pribilehiyo sa lahat. So, tulungan mo kami na ma-share po namin ang iyong salita sa iba pa na hindi nakakadinig ng iyong salita. At patuloy po nawa ang ministry ng church na ito ay magpatuloy sa mga outreaches, sa mga Bible studies outside, Lord, sa batuhan, sa jail, sa juvenile, at ganito sa NDK, sa mga police, at sa darating na mga mission po na inilatag niyo po para gawin ng church na ito. Dalangin namin po, Lord, na i-bless niyo po kami ng day, time na ito, Panginoon, para makapagilingkod sa inyo at sa mga tao, kapatid na sa labas. Patuloy ko tinataas sa inyo ang complete healing po sa proseso ginawa kay Rochelle kahapon. Lord, ay tutuloy nyo mag-bless po siya nawa na complete healing. Bless po rin po nawa, Ama, protection din sa biyahe ni Sister Nancy sa Tuesday from Australia. Patuloy ko tinataas sa inyo ang condition ni John nawa ay okay na po siya. Patuloy mo i-bless ang pamilya nila John kung naiwanan ni Sister Nancy. Patuloy ko tinataas sa inyo rin, Panginoon, yung complete healing kay Brother Ramil sa naranasan niya recently lang. Salamat, Panginoon, sa blessing, Lord, protection, ganun po kay Brother Don sa mga sakit na na-experience nila. We lift up to you also, Lord, Sister Nita, sa patuloy na kalakasan sa kanya, Panginoon. Nagtuloy po si Tatay Isidro. Salamat po sa blessing, Lord, ng physical strength sa kapatid namin ito, Panginoon. Ganun din po, continuous blessing din, strength kay nanay. Last week po ay struggle po na tumba siya. Ngunit salamat po, Lord, minor lang po yung nangyari. Ganun din po nakagat na aso. Salamat po at ingatan niyo po siya. Dahil ko rin po mga kapatid na nakakaranas po ng suffering sa mga sakit dito sa church, ganun din po sa mga viewers. Dahil ko rin po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay tulungan niyo po ma-empower po yung espiritu na tinanggap namin sa inyo na magsikap po kami, Lord, na magbasa ng Biblia everyday, devotion, prayer, at ma-exercise po yung faith namin, Lord, tulad ng teaching ngayon. Tulungan mo kami na parang huwag mabaliwala po ang mga natutunan namin. Bless us, O God, na ma-exercise po ito, Panginoon, yung faith na ito, at hindi yung fear. Mag-increase po yung faith at ma-lessen po yung pagtatakot sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami, kayo po'y nasa amin, Panginoon, na anytime, Lord, na andyan ka, kayo po ang gagabay at susubayday po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Bless rin po, Lord, ang extra fellowship namin sa araw na ito. At pagpalain niyo po ang bawat kapatid, Lord, na nagpunta at ingatan niyo rin po sila sa pag-uwi sa mga kapatid namin na uuwi po, Panginoon. At sa mga maiiwan, Lord, bless niyo po kami sa fellowship. Men's, women's, and youth fellowship. Maraming salamat. Itinatas niyo po ang lahat. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.